Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinong magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Ayan. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya, ngayon pong ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. At tila merong ipinapaalala po sa atin ng Panginoon para sa araw na ito. At pinapaalala niya sa atin na mahalaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Tanungin ko po kayo mga kapatid, mahalaga ba ang Diyos sa inyong buhay? Ibig sabihin, kapag mahalaga ang Diyos sa inyong buhay, kaya niyong isakripisyo ang lahat para sa Diyos. Tama po ba? Parang humina po yung sagot. Tama po ba? Tatlong bagay po ang magandang mapagnilayan po natin, katulong ang ating mga pagbasa para sa araw na ito. Una po mga kapatid, sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Isang malaking kabalintunaan po ito mga kapatid. Bakit? Dahil alam natin na tinuturo sa atin na tayo ay dapat maging magalang sa ating mga magulang. Dapat tayo ay maging marespeto sa ating mga magulang. At ang mga magulang dapat tinuturing na mahalaga sa kanya ang kanyang mga anak. Tama po ba? Pero bakit kaya sinabi ng Panginoon na hindi tayo magiging karapat-dapat sa kanya? Dahil tila binibigay na mensahe si Jesus. At ang mensahe ni Jesus para sa atin sa araw na ito ay ganito. Gawin natin siyang prioridad sa ating buhay. Gawin nating numero 1 sa ating buhay ang Panginoon. At kung siya ang prioridad ng ating buhay, mga kapatid, lahat yan ay magkakasunod-sunod na. Kung mahal natin ang Panginoon ng higit sa ating mga buhay at sa ating mga sarili, masasalamin din yon kung paano nating mahalin ang ating mga magulang, kung paano niyong mahalin
ang inyong mga asawa, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Kung gagawing prioridad ang Diyos sa ating mga puso at buhay, lahat yan ay magkakasunod-sunod. Pero ang tanong, mga kapatid, paano po ba natin masasabi na prioridad ang Diyos sa ating buhay? Naniniwala po ako dito na ang bawat isa po sa atin, sinasabi po nating mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Mahal niyo po ba ang Diyos? Pumalakpak nga, nagsasabing mahal niya ang Diyos. Diba? Sa lakas pa lamang ng palakpak, masasabi na nating mahal natin ang Diyos. Prioridad natin ang Diyos. Pero mga kapatid, hindi yan nakikita sa pananalita. Madaling sabihin na mahal natin ang Diyos, madaling sabihin natin na prioridad natin ang Diyos. Pero kung tinuturing natin siyang prioridad sa ating buhay, mga kapatid, nangangahulugan po na marunong din tayong sumunod sa kanyang kagustuhan para sa atin. If you see God as your priority in life, it means that you must always obey the will of God. Kapag sinusunod mo ang Diyos, kapag ang pinipili mo ang Diyos, kapag ikaw ay gumagawa ng desisyon ng pagpili sa buhay, ibig sabihin, siya ang prioridad sa iyong buhay. If God is priority, choose and obey the will of God. Pangalawang bagay, mga kapatid, marunong po ba kayong mangako? Mangako. Ang mga mag-asawa, may kanya-kanyang pangako. Tama po ba? Wala po kasi akong asawa, hindi ko alam. Pero di ba, kayong mga mag-asawa, nangangako kayo sa harapan ng Diyos. At anong pangako nyo sa harapan ng Diyos? Magsasama kayo sa hirap at lungkot. Kahit ikaw ay may sakit, sa lungkot at ligaya, hanggang sa dulo ng iyong buhay, magsasama kayo. Pangako yan, tama po ba? Ito po, mga estudyante ko po ito sa Nazarene Catholic School. Alam ko, every beginning of the school year, may pangako kayo. Ano ang madalas niyong pangako? Mag-aaral na po kami ng maigi. Hindi na po kami magiging pasaway. Nagagampanan ba yon? Uy, kayo, anong sagot? Mga tiga Nazarene, nagagampanan ba yon? Talaga ha? Oo. Narinig nila yan, ha? Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong pangako. Pero aminin natin o hindi, mga kapatid, may mga pangako tayong napapako. May mga pangako tayong hindi natutupad. At bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil kung mapapansin po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito po ay puno ng pangako. Pangako ng Diyos kay Eliseo, sa pamagitan ni Eliseo. Pangako ng Diyos sa mga taong tumutupad sa kanyang mga gawain at tungkulin. Pero isa lamang ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kapag nangako ang Diyos, kanyang tinutupad. When God makes a promise, He fulfills. Ganyan ang Diyos. Ang pangako, hindi napapako. Ngunit ang pangako ng Diyos, kanyang tinutupad para sa atin. At siguro yan po yung magandang panghawakan natin sa buhay pananampalataya natin. May pagsubok man, may hirap man sa mga oras na ito, may kaguluhan man, anong pangako ng Diyos sa atin? Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, ngunit sasamahan kanya hanggang sa dulo ng iyong buhay. Ang pangako ng Diyos, hindi mapapako, ngunit ang kanyang pangako, laging kanyang tinutupad. Panghuli, magandang mapagnilayan, mga kapatid, ang kapayapaan.
Ano po ba ang kapayapaan sa panahon natin ngayon? Marahil ang sasabihin ng ilan, Father, ang kapayapaan po kapag walang gulo, kapag hindi ho nag-aaway-away, kapag lahat po ay nagkakasundo, kapayapaan po yan. Kapag lahat ay tahimik, kapayapaan po yan. Pero saan ba minsan nagsisimula ang mga kaguluhan? Saan ba nagsisimula minsan ang hindi mga pagkakaintindihan? Di ba nagsisimula yan sa mga maling pagpili at desisyon natin bilang mga tao? Nagiging magulo ang buhay minsan natin dahil sa mga mali nating pagpili. Alam naman natin ang mali, pero bakit mali pa din ang pinipili? Alam naman natin kung ano ang tama, bakit sa mali pa din tayo pumapanig? At dahil dyan, may kaguluhan. Kaya nga mga kapatid, kung ang Diyos ay prioridad ng iyong buhay, magkakamit ka ng kapayapaan. When you put God as your priority in life, there's always peace in your heart. At siguro yan po ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Gawin nating prioridad ang Diyos. At kung siya ang prioridad ng ating buhay, matatamo natin ang pangako ng Diyos. At ano ang pangako ng Diyos? Kapayapaan. At ang kapayapaan na ito ay isang grasya at biyaya at pagpapala na mula sa Diyos. A person who lives in peace is a person who lives the blessing of the Lord. Kaya po sa araw na ito, mga kapatid, mahalaga ang Diyos. Gawin nating mahalaga ang Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa pananalita, kundi makita sa ating mga pagkilos, sa ating mga pagpili, sa ating mga desisyon sa buhay. Gawin natin siyang prioridad. At ang prioridad ng Diyos, magkakaloob sa atin ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. At ang pangako ng Diyos na ito, ang magkakaloob sa atin ng kapayapaan. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Ipagdasal natin ang ating pamilya. Ipagdasal natin ang ating komunidad. Ipagdasal natin ang ating bayan na para sa ating lahat, ang Diyos ang numero 1. Amen.